So ngayon po ay nasa Ezekiel chapter 30 na po tayo, and ang title po ng ating pag-aaralan ay God will judge corruption. God will judge corruption. So pwede po nating i-live comment. Alam ko po na bilang mga Pilipino at bilang mga taxpayers, no, galit po tayo sa mga magnanakaw. Galit po tayo sa mga katiwalian at mga anomalyang mga gawain. Kaya itong topic na ito naway magbukas ng atin pong mga puso't isipan. Ano po ba ang pananaw ng Diyos pagdating sa korupsyon? So corruption and pride cannot stand against God's judgment. Corruption and pride cannot stand against God's judgment. Sa atin pong panahon ngayon, napakalaganap ng katiwalian. May mga leaders po na inaabuso ang kanilang kapangyarihan, ang hustisya po ay nabibili ng pera, at may mga tao pong inuuna ang sarili nilang kapakanan kahit nakakasakit po sa iba. At kahit ito po ay tumatapak ng ibang mga tao, tinatapakan ang karapatan ng ibang mga tao. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po ito bago. Dahil noong unang panahon, during the time of Prophet Ezekiel, ganyan din po. Ang Ehipto po at mga kaalyado nito ay kilala rin sa kanilang kayabangan at katiwalian. Kayabangan at katiwalian. At akala po nila walang makakatalo sa kanila. Pero sinabi ng Diyos in Ezekiel chapter 30 verse 3. Listen to this. Ezekiel chapter 30 verse 3. Hello po, forever blessed. The day of the Lord is near, a day of clouds, a time of doom for the nations. The day of the Lord is near, a day of clouds, a time of doom for the nations. Kaya tandaan po natin ito mga magulang, mga kapatid, walang katiwaliang mananatili. Walang kasalanang hindi hahatulan ng Diyos. Darating po ang pagkakataon na ang lahat ng mga tiwaling mga tao, mga leaders, mga government officials, maaaring makatakas po sila sa batas ng tao, sa batas ng mundo, pero hindi po sa Diyos. Mananagot po ang mga dapat managot. Corruption cannot hide from God. Corruption cannot hide from God. Dito po sa Ezekiel, sa book of Ezekiel, ang mga Egyptians po or ang Egypt, they thought that they were untouchable. Kasi mayaman sila, makapangyarihan sila, and Pharaoh believed he was like a god above accountability. But God saw it all. The exploitation, all the lies, and the injustices. Tingnan niyo po ang sabi sa Proverbs chapter 15 verse 3. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. Wala pong corrupt leaders, wala pong corrupt na sistema or corrupt individual ang kayang makapagtago sa Diyos. Kahit po ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay makapangyarihan at untouchable, God's justice will prevail. God's justice will prevail. May mga mananagot po pagdating ng araw. Maaaring ang tao ay nagtatago sa kanilang kasalanan, pero sa Diyos po lahat ay lantad. Mga kapatid, kapag nakakita tayo ng katiwalian sa ating paligid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil po ang Panginoon,
Nakikita niya ang lahat at kikilos siya sa tamang oras. May pag-asa pa po ang bansang Pilipinas. Bakit po? Maraming tao pa rin ang nananalangin at umaasa sa Diyos. Yung napanood po natin kahapon na rally, yung napanood po natin kahapon na people power, no? Siguro ito po ay para gisingin po tayo. Magising po tayo sa katotohanan, mga magulang, mga kapatid, na tayo mga Kristiyano, hindi pwedeng wala po tayong ginagawa. We also need to involve ourselves, active involvement sa ganitong mga sitwasyon. Ipakita po natin sa mga tao na may magagawa po ang Diyos. May magagawa ang Panginoon. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Naglilinis lamang po ang Diyos. Nililinis lang ng Diyos ang atin pong gobyerno. At naniniwala po ako na after all this, after all the breakings, will be the breakthrough for our nation, the Philippines. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon may pag-asa pa ang bansang Pilipinas? Pruning now and later we will rise. Amen. May pag-asa pa ang bansang Pilipinas. Panginoon, dalangin po namin na mag-raise po kayo ng mga righteous leaders na tatayo po sa katotohanan at aayawan ng katiwalian. Aayawan, Panginoon, ang mabulok na sistema. Aayawan, Panginoon, hallelujah, ang mga bagay na hindi mo kalooban, kundi tatayo sa truth, justice, and righteousness. Mag-raise po kayo ng mga bagong leaders ng bansang ito. Father, heal our land. Heal our land. Heal our nation. Heal the Philippines, O God. Kayo lamang po ang Diyos na makakatulong sa amin. Kayo po ang aming pag-asa. Maaari kaming sumama sa mga rally, sa mga protesta. Maaari kaming sumigaw. Pero Lord, kayo pa rin po ang magbibigay ng resulta dito, O God. At the end of the day, kayo pa rin nangihipo sa mga tao. Dalangin po namin sa lahat ng mga leaders, sa lahat ng mga officials, government officials po namin, O God, i-convict mo ang kanilang mga puso. Huwag mo po silang patulugin. Give them no rest. Kung sila po ay magsisinungaling, Panginoon. Kung sila po ay nandoon pa rin sa katiwalian at mga anomalyang mga gawain, O God, give them no rest, Lord. In Jesus' name. And I pray, Panginoon, mangusap po kayo sa kanila. Hallelujah. Ibaba mo ang mga corrupt na official sa gobyerno. Hallelujah. Ano man pong mga posisyon ng kanilang hinahawakan, Panginoon, ibaba mo po sila. At maglagay ka ng mga tamang tao, Panginoon. Maglagay ka ng tamang tao sa bawat posisyon. In Jesus' name. Umaasa po kami sa inyo. May magagawa ka, Panginoon. At gamitin mo rin po kami bilang mga followers mo, Lord, to really pray in Jesus' name. Ipanalangin po namin ang aming bansa. Hindi po pwede na mahal namin kayo pero wala po kaming pakialam sa mga tao. Hindi po pwedeng mahal namin kayo pero wala kaming pakialam sa bansa po namin. Lord, dalangin ko po maglagay po kayo ng compassionate heart sa bawat isang nandito na, Panginoon, yung puso namin to love you and to love people. Loving God, loving people. Ito po ang maging sigaw ng aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Tapusin mo na ang mga katiwalian. Tapusin mo na, Panginoon, ang korupsyon sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. I-expose mo ang mga dapat i-expose, Lord, in Jesus' name. Kahit sino man po sila, Panginoon, kahit ano ang kanilang mga posisyon, kumilos po kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon.
Sabi mo sa iyong salita in Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place. Nakikita mo ang lahat ng ginagawa ng mabubuti at mga masasama. At kayo na po ang bahalang humatol at humusga sa kanila. Pinagkakatiwalaan namin sila sa inyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Makiisa po tayo. Amen. Sa panawagan pong ito. Hindi po tayo pwedeng uma-attend lang ng devotion, na wala po tayong pakialam sa mga nangyayari sa atin pong bansa, nangyayari sa atin pong paligid. Nawa po ito ay magbukas ng ating mga puso't isipan na mayroon po tayong kailangang gawin at tayuan. Hello po Ate Rica. Thank you for joining us. Amen. God is good. Nandito ba yung mga subscribers po natin? Parang nakita ko na kayo. Yan, Tita Eliza, hello. Ate Baby. Ate Cheat. Yeah, number 2 na po tayo. Thank you po, Tita Eliza. God bless you more. Morning po. Ayan, Ate Rica. So that's the first point. Okay? Walang katiwalian ang makapagtatago sa Diyos. Corruption cannot hide from God. Amen po, Tita Eliza. Corruption cannot hide from God. Number 2, corruption will eventually collapse. Live comment po, live comment. Corruption will eventually collapse. Ezekiel 30 verse 6, the pride of her power shall come down. The pride of her power shall come down. Ang Egypt po, sila ay nagtiwala sa kanilang kakayanan, sa kanilang alliances, sa kanilang army, sa kanilang wealth, but God declared they would all fall. Sila ay babagsak. Ang corruption po pwedeng mag-thrive for a season, but it always self-destructs. Corruptions might thrive for a season, but it always self-destructs. Amen. Maaari ngayon parang panalo ang masasama, ang mga tiwali, pero hindi po habang buhay. Isaiah chapter 30 verse 18, it says here, for the Lord is a God of justice. Blessed are those who wait for Him. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for Him. Amen. Hindi sila habang buhay makapagtatago. Number 1, corruption cannot hide from God. Corruption cannot hide from God. And then second po, corruption will eventually collapse. Isaiah chapter 30 verse 18, for the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for Him. Tingnan po natin ang kasaysayan. Ang mga makapangyarihang imperyo tulad ng Egypt, Babylon at Roma ay bumagsak dahil sa kayabangan at katiwalian. At ngayon, nakikita din po natin ito sa mga bansa at sa mga organisasyon. Kapag hindi po natin na-manage ng maayos ang isang bagay, sabihin na po natin sa bansang Pilipinas, kung ang mga leaders po ay hindi tama ang kanila pong ginagawang pamumuno, darating po ang isang araw na sila ay babagsak. Lahat ay guguho. Ang katiwalian ay babagsak sa tamang panahon ng Diyos. Amen? Pride goeth before destruction. Kapag nauuna na ang kayabangan, ang katiwalian,
ang ang pagtitiwala nila sa kanilang mga sarili dahil sa yaman na meron sila, dahil sa impluwensya. Hindi po sila makakatakas. Hindi makakatakas. At ngayon po, let us pray, no? Magkakaroon ng hearing ulit. Yung mga concern ng mga tao, whatever, kung ano man ang maging outcome, ng ano man ang maging resulta, nawa po, no? Ang Diyos ang pumagitan, ang mamagitna sa bawat isa. Kung sila ay makakatakas man dito sa mundong to, hindi naman sa Diyos eh. At nawa po hindi umiral ang impluwensya, ang koneksyon, ang pera. Nawa po hindi tumanggap, i-convict ng Lord ang puso ng mga tao na nangunguna sa hearing po na ito. In Jesus' name. Hindi umiral ang kapangyarihan ng pera. Ang katiwalian po kasi ang isa sa mga pinakamalalim na sugat ng atin pong lipunan. Parang lason po yan, di ba? Lason na sumisira sa mga leaders, nagpapahirap sa mga mahihirap pa lalo. At ito rin po yung sumisira ng tiwala po natin sa lahat ng mga namumuno. Hallelujah, Lord. Sabi po dito, ang kayabangan ng tao ay parang kastilyo sa dalampasigan, isang malakas na alon ng Diyos, at ito'y guguho. God bless po sa lahat ng mga papasok na. Ingatan po kayo ng Diyos. God bless you. God's favor be upon you. God's strength be upon you. Samahan po kayo ng Panginoon sa buong araw. Amen. Pansamantala lamang ang kapangyarihan na meron sila. Pero hindi sila habang buhay na makapagtatago. Dahil darating ang panahon po, i-expose silang lahat ng Panginoon. At makikita ang lahat ng mga pagnanakaw, lahat ng ginawa nila, ginamit ang kapangyarihan para po makapanlamang sa iba. The Lord is a God of justice. Ang Diyos ang huhusga sa kanila sa lahat ng kanilang mga bagay na ginawa. Amen. And number 3, and the last. God's people must trust and live righteously. God's people must trust and live righteously. At tayo naman po, anong inaasahan sa atin bilang mga lingkod at kumikilala sa Panginoon? Ano ang dapat natin gawin? God's ultimate purpose for judgment is to reveal Himself. Verse 19 and 26 in Ezekiel chapter 30, then they will know that I am the Lord. Then they will know that I am the Lord. And even when corruption seems everywhere, God's people are called to live with integrity. Ang integridad, hindi po nabibili. Hindi kapag, pumunta kayo dito sa Luneta, bibigyan namin kayo, makigulo kayo dyan. Hindi po. Hindi tayo nababayaran. Alam natin ang tama at mali at naninindigan tayo sa kung ano ang tama. We refuse to compromise. Brothers and sisters, do not compromise your faith. Huwag kang makisama sa mga laban na hindi mo naman alam kung anong pinaglalaban. Nakikiuso lang.
nakikisama lang. Place their hope in God's justice, not in worldly systems. Isaiah 1 verse 17. Learn to do good. Seek justice. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Amen. God is watching. Do not compromise your faith. Learn to do good. Seek justice. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Meron po bang area sa buhay po natin na tinotolerate po natin even small corruption? Ano ba yung mga small corruption na yan? Dishonesty, shortcuts, or compromises? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa office, baka kumukuha ka ng bond paper at nakikiprint ka nang hindi ka nagpapaalam kahit alam mo na yan ay supply ng office. Yung hindi ka nagbabalik ng sukle. Hindi ka nagbabayad ng utang. Small corruption, dishonesty, shortcuts, or compromises. God calls us to repent and walk uprightly. Sorry, Lord. Okay, God calls us to repent and walk uprightly. Sorry, Lord, nakikiprint ako. Guilty ba tayo dyan? Guilty tayo lahat. Guilty tayo lahat. Good morning po. So maging ilaw po tayo sa kadilimang ito. Huwag po nating gayahin. Sabi ko nga po sa inyo, hindi porket majority o hindi porket lahat ng mga tao gumagawa, gagawin na rin po natin kasi tama yon. Hindi po eh. Sige po, i-upload ko po mamaya. Maging asin tayo ng sanlibutan at tumayo po tayo para sa tama kahit mag-isa. Kahit mag-isa. Meron akong teka lang ha. Meron ako naalala sa Bible, si Shammah. Kilala niyo si Shammah? Okay, so babasahin ko sa inyo. Ang ganda nitong kwento niya. 2 Samuel 23. Okay, so papakilala ko po sa inyo si Shammah. Okay, so 2 Samuel 23 verse 11. Pasensya na po sa boses ko. Alam nyo kahapon, during the second service, talaga nung nagsasalita ako, namamahaos yung boses ko. Kaya wala akong boses sa simula nung umaga na yon hanggang gabi, hanggang kahapon. Pero I praise God dahil, thank you po Tita Eliza, pero ngayon po, di ba parang okay na ulit yung boses ko, pero I have to take care of my voice kasi syempre ito yung ginagamit ko araw-araw, umaga, gabi, Bible study, pagtuturo. I need to take care of my voice. So ano bang mga tips para po maging maganda? Inom ako ng luya, sabi nila luya, turmeric, ganyan. So pag-pray niyo po ang aking boses. Salabat. Sige, mamaya inom ako ng salabat. Honey. Okay. Salabat with honey. Okay, kukwento ko na sa inyo si Shammah. Okay? Ano yung Kanya Pokyu? Kanya Pokyu. Brand ba yun? Morning po, call me DJ. Hello. Okay, so 2 Samuel 23 verse 11. Tingnan nyo to. Isa siya sa mga mighty warriors ni King David at siya si Shammah.
Honey and Kuya po. Okay po, Ate Marie. Agawin ko po yun mamaya. Sabi dito, verse 11, next to him was Shammah, son of Agie, the Hararite. When the Philistines banded together at a place where there was a field full of lentils, Israel's troops fled from them. But Shammah took his stand in the middle of the field. He defended it and struck the Philistines down, and the Lord brought about a great victory. Tingnan niyo po ang ginawa ni Shammah. 2 Samuel 23 verse 11. Itong si Shammah po na ito, nung nakita niya na ang mga Philistines, ito po yung mga kalaban ng mga Israelites, sila po ay nagsama-sama upang lusubin para po i-conquer ang isang field full of lentils. Mga ano lang po ito, tingnan nga po natin kung ano ang lentils. Ito po ay mga buto, no? Ang field of lentil. Okay, mga halaman. Buto na naging halaman. So, lentil seed, at ito po ay field full of lentils. At alam niyong ginawa ng mga Israelites, sila po ay nagtakbuhan. Nagtakbuhan ang Israel's troops. Pero meron pong isang tumayo at nanindigan. At siya si Shammah. Shammah took his stand in the middle of the field. Imagine niyo po, nung nakita ng mga Israelites na paparating na ang mga Philistine, nagtakbuhan sila sapagkat sila naduwag at natakot. Pero si Shammah po ay nanatili sa gitna ng field. Anong sabi dito? He defended it and struck it, the Philistines down, and the Lord brought about a great victory. The Lord brought about a great victory. Purihin ng Diyos. Dahil merong isang taong nanindigan. Merong isang taong hindi naduwag. May isang taong tumayo. Ito ay teritoryo ng Diyos. Ito ay pagmamayari ng Israelites. At hindi ito pwedeng sakupin ng kaaway ng mga Philistine camps. Hindi pwede. Isa lang siya. Marami ang kalaban. But he defended it. At ito pang maganda dito. Ito po ay isang field full of lentils. Mga halaman lang po ito eh. Pero grabe ang kanya pong paninindigan. Pero tayo, ano bang pinaglalaban natin? Pinaglalaban natin ang atin pong karapatan. Pinaglalaban po natin, 'di ba, mga kapatid? Ang korupsyon sa Pilipinas na mawala. Hindi po ito field full of lentils lamang. Buhay po ang nakasalalay. Tatayo po ba tayo? Maninindigan po ba tayo? Sa kung ano ang tama? Sa kung ano ang kalooban ng Diyos? Hindi po ito ang panahon upang tayo ay maduwag. Hindi po ito ang panahon upang tayo ay tumakbo at matakot. Ito ang panahon upang tumayo sa tama, manindigan. Amen? At ang sabi dito, the Lord brought about a great victory. The Lord brought about a great victory. May katagumpayan. Kaya mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan at mga taga-nood, dalangin ko po na sa mga oras na parang pag nandiyan na yung kalaban, di ba? Nandiyan na yung mga kalaban, nakikita mo na, pasugod na sila sa'yo. Mga problema, mga pagsubok, tumayo ka. Huwag mong gayahin yung ibang mga Israel troops na tumakbo, na duwag.
Be like Shama. At alam nyo, si Shama mag-isa lang, pero tayo dito, marami tayo, maraming Shama. Kaya mga kapatid, Shama-Shama tayo. Shama-Shama. Amen? Mga Kristiyano tayo, manalangin tayo, tumindig po tayo. Amen. God is good. Kasama po ba kayo sa laban na ito? Kasama po ba kayo sa mga taong mananalangin sa Panginoon? Hindi tatakbo, hindi maduduwag? Amen. Full of lentils lamang po iyon, ha? Field of lentils. Halaman lang. Pero grabe ang kanyang ang kanyang tapang. So be like Shama. Nagpe-pray kasi ako at umiiyak, tapos nagshama-shama ka po siya. Protektahan po ni Lord ang mga dukha. Amen. May mga pagkakaiba ang Catholic at ang Christians sa mga paniniwala, pero naniniwala tayo kay Kristo na siya ang ating Panginoong Jesus. Ang paniniwala ng mga Christians, ng mga born-again Christians, walang ibang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lamang. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At liban sa Kanya, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. So yun, napakilala ko na sa inyo si Shama. So tumayo po tayo para sa tama kahit mag-isa. Kung ang lahat po ay tahimik, ikaw ang maging tinig ng katotohanan. Kung ang lahat ay yumuyo ko sa kasalanan, ikaw ang tumayo sa kabanalan. Ganyan po talaga si Pastor nagtuturo ng salita ng Diyos. Ng Diyos. Amen. Gusto ko lang po kayo magising. Being silent means you're on the side of the oppressor. Ako rin po naniniwala ako dyan. Hindi pwedeng neutral. Learn to do good, brothers and sisters. Learn to do good. Do not compromise. Amen. Tumayo tayo para sa tama. Kaya mga kapatid, ito po ay napaka-relevant na topic para po sa ating lahat. No? Walang makakatakas sa mata ng Diyos. Ang kayabangan at katiwalian ay may hangganan, babagsak din po sila. At tinatawag tayo ng Diyos na tumayo para sa katuwiran. Psalm 27 verse 1. Psalm 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Sino ang katatakutan natin kung tayo ay nasa panig ng Diyos? Amen. At kung tayo po ay nasa panig ng Panginoon, asahan po natin ang katagumpayan. Hindi makakatakas sa hatol ng Diyos ang katiwalian at kayabangan. May Diyos na makatarungan na kikilos para sa kanyang bayan. Kaya po kahit tila ba magulo na po ang paligid natin, amen, magtiwala po tayo sa Diyos at mamuhay po tayo ng may katapatan at katuwiran. Mga kapatid, huwag po tayong panghinaan ng loob. Maaari ngayon parang panalo ang kasamaan, pero hindi ito habang buhay.
Sa tamang oras, kikilos po ang Diyos. Pupuksain niya ang katiwalian at itatayo niya ang katuwiran. Mapalad ang taong nananatiling matuwid sapagkat sa huli, gagantimpalaan siya ng Diyos. Amen? Amen. Maghintay, magtiwala, at manatiling tapat. Praise God. So, ito po ang Ezekiel chapter 30. And praise God, no? Praise God. Very powerful, very relevant, very significant ang devotion natin ngayon. Talagang ang galing ng Lord. Walang makakahadlang talaga sa Kanya. At nawa po, ito ay naging pagpapala at encouragement po sa atin. Ang salita ng Diyos. Magsisimula po tayo sa araw po na ito, sa bagong linggo na ito, na punong-puno po tayo ng presensya ng Panginoon. So, number 1 po, ang number 1 point, corruption cannot hide from God. Number 2, corruption will eventually collapse. And number 3, God's people must trust and live righteously. Corruption cannot hide from God. Corruption will eventually collapse. And God's people must trust and live righteously. Purihin po ang ating Panginoon. So yan po ang ating devotion for today. I hope that we are napagpala. We have been blessed by the Word of God. Tayo po ay hinipo ng Diyos at punong-puno uli tayo. Amen? Punong-puno tayo ng Kanyang presensya. Lahat ay kayang gawin. Praise God. Hoy, thank you sa lahat ng mga bagong mga taga-subaybay po natin. Thank you sa lahat po na mga gustong mag-join ng community. Mag-chat lang po kayo sa akin, Harold Nicolas Cruz sa FB, no? Mag-chat po kayo sa akin para mag-join, masama po kayo. Then sa lahat ng mga subscribers natin, mag-a-announce na lang po ako sa GC, no? Ate Jen, mag-join po kayo sa sa GC natin. Yan. So thank you so much po. God is good. Purihin ang Panginoon. So, patugtog tayo ng isang awitin sa araw na ito. Thank you, Ate Rica. God bless po. Ano nangyari, Pam? Sa mga students, may ba? May nasaktan ba? Thank you, Ate. Anuhin natin, patutugin natin yung awit ng bayan. Good morning, Sos. Hello, M. Makinig ka lang lagi ng Word of God. And I'm praying for you. Ano man yung pinagdadaanan mo, aayusin ng Diyos yan. God bless you. Yes, we will pray for them. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay pinupuri. Thank you, Tita Eliza. God bless you more po. Itinataas, pinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa'yo.
Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Oh, si Yahweh. May gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, pupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan. Ikaw lang, O Diyos. God bless the Philippines. God bless the Filipino people, Lord. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Hallelujah. Blessed is the nation whose God is the Lord. And we declare Jesus is Lord over the Philippines. In Jesus' name. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, alleluia. Oh, alleluia, alleluia.
God is good. Hallelujah. We thank you, God. We thank you, Lord, for this wonderful morning. Salamat po, Panginoon, natapos po namin ang amin pong morning devotion. Salamat sa buhay ng mga nakasama ko po ngayon, na tumayo, nanindigan, Panginoon, nakinig na yung mga salita at dalangin ko po na ito po ay pumukaw sa aming mga puso, na hindi lamang po kami mga lingkod mo, mga sumusunod sa iyo na nagmamahal sa iyo, kundi kami rin po ay magiging boses ng bayang ito, God. We will continue to pray for our beloved nation, for the Philippines, oh God. We will love you, God, and we will love this nation. We will love the people, Panginoon. Hallelujah. God bless the Philippines. God bless the Filipino people, Lord, in the name of Jesus. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba, Panginoon, at tinataas namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Lord, we acknowledge, Lord, na napakarami po naming mga nagawang pagkukulang. Napakadaming kasalanan ng bansang ito, oh God. And apart from you, we are nothing. Patawarin mo po kami kung nawalan po kami, Panginoon. Kung meron man po na nawalan, parang nahirapan na po silang magtiwala ulit sa mga leaders, sa mga officials. Patawarin mo po kami kung nawalan po kami ng ganang mahalin ng bansa po namin. Patawarin mo po kami kung naging pabaya po kami, hindi kami nananalangin, Lord, for this nation. Lord, forgive us and cleanse us, Lord, in Jesus' name. Sa mga panahon po na parang gusto na naming sumuko, ayaw na naming tumira dito, oh God, ayaw na naming maging Pilipino. May mga pagkakataon po na kapag nakikita namin yung ganitong mga sitwasyon, kapag umiiral lang korupsyon, umiiral lang injustice, ang selfishness, Lord God, ganito pinararamdaman namin. But Lord, right now, lumalapit kami sa inyo. Cleanse us, Lord. Linisin mo po kami. Cleanse this nation with your grace and mercy in Jesus' name. At sa oras po na ito, tumatayo po kami against corruption in every level of government, simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang sangay ng gobyerno. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, expose every deceitful plan of the enemy in Jesus' name. And every darkness tries to destroy us, this nation and the Filipino people, and raise up leaders who will fear you, O God, who will serve you with integrity in Jesus' name, and lead with wisdom and compassion. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ng lahat ng mga Pilipino, hindi lamang po dito sa bansa, kundi ang mga OFW po namin, O God. Tulungan mo po kami, O God, na palaging magkaroon ng puso in Jesus' name, na mahalin ka at mahalin ang bayang ito. Baguhin mo po kami. Magkaroon po kami ng active involvement, Lord. Hallelujah. Sa nation building. And special prayer, Lord. Alam ko po na maraming tumutuligsa. Marami ang nawawalan na po ng pag-asa. But we stand, Lord. At nananalangin po kami sa mga leaders mo sa bansang ito. Especially para po sa aming mga JIL people. Tinataas po namin sa iyo si Senator Joel, Brother Eddie Villanueva, ang kabuuan po ng JL Church family. Panginoon, salamat po sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Kung tutuusin, Panginoon, mas pipiliin nila na sa loob na lang ng church. And they are always saying that, Lord. Pipiliin na lang po nilang magpastor. Pero nilagay mo po sila doon sa field po na iyon dahil meron po kayong plano. At kahit marami pong umuusig po sa kanila, marami pong umuusig sa JIL, nagtitiwala pa rin po kami sa iyo, Panginoon, that you will spare us, Lord. Tingnan mo ang kalooban ng aming mga puso. Samahan mo po kami, Panginoon, in these trying times, in these difficult times. Wala po kaming ibang aasahan kundi ikaw lamang. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, Panginoon, and give them, Lord God, the discernment and the courage in Jesus' name, na ma-fulfill po nila ang kanila pong mga tungkulin. Protektahan mo po sila, ang kanilang pamilya, and let their leadership inspire others, Lord, to act with honesty and faith. In Jesus' name. Tinataas ko po sa iyo ang JIL Church worldwide. Panginoon, samahan mo po kami.
After all the breakings, Lord, lahat ng mga nangyayari sa church na ito, kahit po mag-isa, tatayo po kami, O God. Tatayo po kami. And we will continue to empower, Lord, this nation as a beacon of your light and hope. Hallelujah. Patuloy po naming dadalhin ang iyong mensahe, message of hope, faith, and salvation sa lahat ng mga taong nangangailangan. Kahit saang bansa, kahit saang lugar. I-bless mo lahat ng mga taong nanonood ngayon dito. Bless all our pastors, sa Body of Christ, sa JIL, kahit saan man. Bless our pastors, our leaders, our members with unity, boldness, courage, and faith, Lord, and passion to share your word, to serve you, Lord, and to love people as well. We ask for your hand of protection over our land, especially, Lord, sa mga natural calamities. Tinataas ko po sa iyo yung mga dadaanan po ng bagyo, O God, typhoons, earthquakes, and floods in Jesus' name. Ingatan mo po sila. Be our refuge, be our strength, Lord, and comfort. Hallelujah, sa lahat ng mga maaapektuhan. Panginoon, balutan mo po, especially lahat ng mga pamilya na nanonood po ngayon. Balutan mo po kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Father, we bring every burden na lahat ng mga Filipino people ng bansang ito. Poverty, Panginoon, hunger, broken families, and lost souls. Panginoon, heal our nation. Heal our land, Lord. Have mercy on us. Be gracious to us. Be merciful to us, Father. Samahan mo po ang bansang ito. Hallelujah. Samahan mo po kami, Panginoon. Provide for the needy and bring justice to the oppressed. In Jesus' name. And let revival break out across the nation, across the Philippines, Lord, and turn our people back to you. Maraming tao ang manumbalik sa iyo, Panginoon. Maraming tao ang makakakilala sa iyo. Maraming tao ang susunod at mababago ang buhay. And let this nation rise as a testimony of your power and love. And we declare that Jesus is Lord over the Philippines, over our nations, O God. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nakasama ko po ngayon dito na nanalangin, sumamba at nag-aral ng iyong salita. Hayaan mo na pag umapawin mo ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Taas niyo po ang inyong mga kamay. If you can raise up your hand as a sign of surrender. Habang nakataas ang mga kamay na ito, Panginoon, hallelujah, pagpalain mo, dumaloy ang kapangyarihan, dumaloy ang rumaragasang pagpapala, dumaloy, Panginoon, ang supernatural blessing and strength and favor that comes from you, O God. Lahat ng hahawakan ng kamay na ito ay pagpapalain mo, dadaloy ang kapangyarihan mo. Kapag humawak kami sa mga taong may sakit at karamdaman, sila ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Lahat ng mga ginagamit mo, lahat ng mga nagiging tinig mo, Panginoon, sa mundong ito, be our Lord, kami po ang maging mouthpiece mo ng katotohanan, ng righteousness, ng justice, Lord, in Jesus' name. Mag-raise up ka, Panginoon. Hallelujah, na mga Kristiyanong hindi duwag, kundi mga Kristiyanong tatayo, Panginoon, para sa kapakanan mo at sa kapakanan ng mga tao. In Jesus' name. Thank you, Lord, for this moment, O God. Salamat po, ramdam po namin ng malakas na presensya at pagkilos mo sa umagang ito. And we are so blessed, Lord, that this morning, first day of the week, Panginoon, talagang sinamahan mo kami, in-empower mo kami, in-equip mo po kami. At lalakad kami ngayong linggong ito, dala-dala, Panginoon, hallelujah. At bitbit po namin ang lahat ng mga napakinggan po naming salita mo, O God. Maraming salamat po, O God, sa patuloy mong pagbabago, sa patuloy na paglalim po namin sa pagkilala po sa inyo. Nawa po mas dumami pa ang mga dumadalo sa heart-to-heart talk po na ito dahil salita mo ang pinag-aaralan po namin, O God. Salita mo ito para sa kapakanan mo po ito. Magdala ka ng marami pang mga tao na sasama sa community na ito, O God. At wag po kaming mahiya. The least thing we can do kung nahihiyaman po kami
i-share ang salita mo, or kung sila po ay nahihiyang mag-share, kahit i-share po nila itong ginagawa naming live stream, at hayaan mo na sa pamamagitan po nitong live stream na ito, God, maraming mga tao pa ang ma-encounter ka, O God, in Jesus' name. I-bless mo rin lahat ng mga taong ginagamit mo to bless me, to bless the ministry, to bless this live stream, Lord. Pagpalain mo po silang lahat. Kayo po ang magbalik sa kanila 1,000 folds in return ng lahat ng mga pagpapalang ito. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala ko na po sa inyo ang lahat. I declare Philippians 4:13 that we can do all things through Christ who gives us strength. I declare Philippians 4:19 sa lahat ng mga nagkukulang ng resources, and my God shall supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. I declare, Lord, all your promises, lahat ng may sakit at karamdaman, that by the stripes of Jesus, claim it, you are healed. You are healed in Jesus' name. In Jesus' name. And let your favor surround us, Lord, sa buong linggong ito, Panginoon. Hallelujah. Lalakad kami ng may katagumpayan. Lalakad kami ng may pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, God. Maraming salamat po sa napakagandang araw na ito, sa napakagandang pagkakataon na unahin ka namin. Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Just claim it, i-claim mo na, binigay na sa iyo ng Diyos ang katugunan ng iyong panalangin. Purihin ng Panginoon, ngayon at magpakailanman, Lord. Salamat. Pagpalain mo lahat ng mga OFW na nasa ibang mga bansa. I-comfort mo po sila kung sila ay nahihirapan, nawawalan po sila ng pag-asa, nawawalan ng lakas ng loob. Lahat ng mga walang trabaho, bigyan mo ng trabahong maganda. Pagpalain mo sila, Lord. Lahat ng may mga negosyo, magpadala ka ng mga kliyente sa kanila, O God, in Jesus' name. Mapupuno, Panginoon, ang mga kwarto. Mapupuno, Panginoon, ang lahat ng mga negosyo nila ng maraming mga customers, maraming kliyente, O God. Magiging maganda ang resulta ng mga hinihintay po namin, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Dahil nakita mo ang katapatan namin sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan mo kami ng mas malaki, O God. Mas malaking negosyo, mas malaking opportunity. Hallelujah. Dadaloy ang pagpapalang nag-uumapaw at rumaraga sa buhay ng bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga estudyante, Panginoon, ay magbibigay ng karangalan sa iyo. Magiging excellent sila sa kanilang pag-aaral, O God. Hallelujah. Magkakaroon ng mga flying colors, mga achievements, Lord God, at walang ibang mapapapurihan kundi ikaw lamang, O God, at wala na pong iba. Maraming salamat. Be with us all throughout the week, Lord. Salamat po. Salamat sa iyong pagsama sa umagang ito. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat. May you cover us with your most precious blood. Lahat po ng mga tao na nanonood po ngayon, O God, kami po ay pinanalo mo na at kasama na kami sa parada ng tagumpay for God's greater glory in Jesus' name. Maraming salamat. To you all the glory, God. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen and Amen. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Napakagandang umaga at napakasarap sa pakiramdam. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo. Join us. Community po natin, Harold Nicolas Cruz. Thank you, Tita Eliza. Salamat po sa gift. Thank you so much. All glory to God. Thank you po sa butterfly. God bless. Join us, Harold Nicolas Cruz of FB, guys. Subscribe to our YouTube channel. Thank you, guys. God bless you all. If you want to subscribe, please do so. Thank you po. God bless you all. Thank you, Hati Abi from Malaysia. God bless po. Lagi akong blooming simula nagdibo ako. Amen. No more stress. Thank you, Mai. Thank you. Iinom na po ng salabat. Yes po. Iano ko po sa YouTube.
Thank you, Tita Eliza. God bless you. Yeah, may peace of mind na po tayo. Amen. Opo, Macau. Regalo po yan, Macau. Actually, sa tatay ko to kinuha ko lang. Regalo sa kanya, tapos binigay sa akin. Praise God. I-upload ko po sa YT after po nito. God bless, Res. Makapasa sa research. God bless. Thank you, CL. Bird. God bless you, Bird. Ate Marlene, kana ako nag-work na kayo. Amen po. Please pray for me. Please pray for me for God's strength. Thank you, Tita Eliza. God bless you more. Pag-pray niyo po ako, God's strength, God's provision, ang Diyos ang mag-supply ng lahat ng mga pangangailangan ko sa bawat araw. And of course, my voice. Mahalaga. To God be the glory. Amen. Thank you po, Ate Jen. God bless you, Ate Jen.